Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Huminga muna ng malalim ang wood servant at nag-vocalize bago tuluyang nagsalita. Humingi ng tawad umano'y mukhang ang lahat ng ito ay dahil sa ilang problema na nagmula sa kanya o sa kanyang teritoryo. Xiao Lu saad ng isa hindi na raw nito kailangan pang ngunit sumabat na naman ang fire servant o tama sabay turo sa wood servant tama ito raw ang dahilan, stupid ang buong mountain nito ay na-raid ngunit wala man lang itong nahanap kahit na anino. Alas saad ni Xiao Jin ito raw ay hindi kasalanan ng wood servant, in fact ang taong iyon ay ni-raid din ng buong gold spirit domain kaya siya ang dapat na pakasisihin. Hahahatugon ng fire servant stupid sambit niya sa wood servant hindi raw pala ito ang dapat na tumanggap ng sisi, kundi ang Xiao Jin na ito. No wonder na ipinatawag sila rito ng biglaan iyon daw pala ay upang pairan ang puwet nito tumawa uli nang bigla siyang may napansin. Hasaad niya umano'y ang mga subordinate niyang ito ay mas anxious pa sa kanya na ni hindi man lang makapaghintay ang mga ito na matapos ang meeting, nang biglang mayroong ini-report ang tinutukoy niyang subordinate. Ano tugon ng fire servant ang Lord Flame ng Red Scale Realm ay na-assassinate, hasabat ng isa lumalabas na mukhang pagkatapos nitong ma-raid ang mga spiritual medicine ang taong iyon ay hindi pa nakontento at dumiretso pa talaga sa pill-making department. Sinabi ng fire servant na sa kasalukuyan pansamantala ay walang loss na naitala pagdating sa mga pills gayunpaman kapag ka nagkaroon na, tiyak na magiging huli na ang lahat para sa kanila hindi dapat na madelay kahit na kaunti ang promotion ng mga immortal sages. Xiao Jin ano raw ba sa tingin nito? Sumagot ang gold servant na si Xiao Jin na although ang taong iyon ay isang hamak lang na yuanying expert ngunit paano naman daw ba mangyayaring hahayaan lang ng kanilang 5 elements immortal sect ang isang langaw na gawin lang kung ano ang gusto niya. Hasaad na gold servant langaw ang ibig daw ba nitong sabihin lalabanan nila ang taong iyon, humikab idinagdag na ano tutungo na raw ba sila ngayon. Hindi pa huli ang lahat saad ni Xiao Jin sinabi ng isa na umalis na sila ngayon din at ganoon na nga ang ginawa nila. Sa loob ng starship ay makikitang nagkaroon na ng reunion ang mag-asawa Xiao Yun saad ni Mr. Chen Kexing mukhang naging mahirap daw ang mga bagay-bagay para rito, ayos lang tugon ni Mrs. Wang Yun fortunately dumating sa tamang oras ang kanyang anak. Boom iyon daw ay parang firework, although siya ay na-shock ngunit talagang siya ay nagkaroon ng relief iyon daw ay napaka-great. Na siyang ipinagtaka ni Mr. Chen Kexing napatanong sa kanyang isip kung mayroon ba siyang weird switch na napindot. Okay sabat ni Chen Fan umano'y itigil na ng mga ito ang pagpapakain sa kanilang anak ng dog food. Ang sinabing yun ni Chen Fan ay isang Chinese lang na kadalasang ginagamit ng mga Chinese kapag ka sila ay nakakakita ng mga magkasintahang naglalambingan. Hatugon ni Mr. Chen Kexing sa kanyang anak ano ito raw ba ay naiinggit. Kung ganun bakit hindi na ito umalis at hanapin si Xiao Qiong? Sumagot si Chen Fan na ang sitwasyon ni Xiao Qiong ay iba kumpara sa kanila, sa kasalukuyan ito ay ligtas na ligtas. Gayunpaman sa ngayon ay ipapadala niya na muna sila sa Tianan Province upang ma-reunite kay Grandpa Chen at Chen Yu-er. Doon ay natitiyak niyang ligtas sila at hindi na siya mag-aalala pa, kapag ka nagkaganon maaari niya nang kunin si Qiong. Oo tama siya nga pala sambit ni Mrs. Wang Yun hindi pa nga raw pala nila nasasabi rito, siya at ang ama nito ay nagkaroon ng 2 anak mayroon itong 2 nakababatang kapatid doon. Xiao Fan wag itong mag-alala dahil kahit na mayroon na itong 2 kapatid, ito pa rin ay ang kanilang palaging ikinaka-proud na anak. Okay sabat ni Mr. Chen Kexing kay Mrs. Wang Yun umano'y si Chen Fan ay hindi na bata, hindi na nito kailangan pang magpaliwanag. Idinagdag ni Mr. Chen Kexing kay Chen Fan na siguro naman na-meet na nito ang mga iyon. Kamusta na raw ba ang mga iyon ayos lang daw ba sila? Hay buntong hininga ni Chen Fan umano'y ang mga iyon ay ayos lang, sadyang ang ugali lang nila ang hindi.
Dad mom dagdag niya pa kailangan niyang maghanap ng mga opportunities at chances upang mag-breakthrough at ang kaligtasan ng mga ito ay ang siyang pinakamahalaga sa kanya kaya sa ngayon ay pipiliin niya na munang umalis dito. Gayunpaman ang mga ito'y huwag mag-alala dahil kapag naabot niya na ang peak ng Soul Formation Realm, babalik siya at pababagsakin ang Fire at Wood Realm upang ipaghiganti ang ginawang injustice ng mga iyon sa kanila. Xiao Fan aking anak saad ni Mrs. Wang Yun umano'y hindi na kailangan pa ng mga magulang nito na ilagay nito sa panganib ang kanyang buhay para sa kanila ang kailangan nila ay family reunion, kapayapaan at kaligayahan. Oo dagdag ni Mr. Chen Kexing umano'y kapag nakabalik na si Xiao Qiong ang kanilang family ay babalik na sa dati, at ang kanilang hindi kaaya-ayang pinagdaanan ay matatangay sa limot kasabay ng pag-ihip ng hangin. Well tugon ni Chen Fan sabay talikod at hakbang palapit sa pinto ayaw niya na rong estorbuhin pa ang mga ito, idinagdag sa kanyang isip na ang kanyang mga magulang ay good by nature kaya ang hardships na ito na kanilang pinagdaanan ay magiging sanhi upang mas pahalagahan pa nila ang oras at kapayapaan. Gayunpaman sa mundo ng immortal cultivation kung saan binubuli ng mga malalakas ang mga mahihina, paano ka naman ba mabubuhay ng mapayapa kung wala kang lakas na masasandalan? Nagpatuloy sa paghakbang si Chen Fan nang bigla siyang may napansin, umano'y may hindi tama sa spiritual energy fluctuations ng star field na ito. Paglabas ni Chen Fan ay lumabas din si Miss Zhong Yaoyao Immortal Master sambit niya sa pamamagitan ng voice transmission nagtanong kung ano ito, sumagot si Chen Fan na pinaghahanap ng mga iyon ang mga intruders which is sila. Nagcast ng spell si Chen Fan patungo kay Miss Zhong Yaoyao nagsabing ibinigay niya rito ang control sa starship dalhin nito ang lahat palayo rito ngayon din wag na siyang hintayin pa ng mga ito at bumalik na sa Tianan Province full speed. Immortal Master sambit ni Miss Zhong Yaoyao umano'y hayaan siya nitong manatili sa tabi nito kahit kaunti lang ang maitulong niya iyon ay ngunit sumagot lang si Chen Fan na si Zhong Ziming ay immature pa habang si Lu Weiqiang naman ay hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng babaeng iyon, at ang iba pang nandun ay hindi kasing capable nito. Zhong Yaoyao ano ito raw ba ay worthy sa kanyang tiwala? Hindi mapigilan ni Miss Zhong Yaoyao na kumawala ang luha mula sa kanyang mga mata Immortal Master umano'y hindi niya bibiguin ang tiwalang iginawad nito at lumipad na pabalik sa starship at ilang sandali lang, mapapansin ang tila balambat na nakapalibot kay Chen Fan ngunit nagpatuloy lang siya sa paglipad patungo sa isang planeta, found him sambit ng isang boses. Ang lugar na ito ay tinatawag na Land of Deadly Fire, ang border ng Fire Spirit Realm. Sa kasalukuyan ay narito na rin ang 5 servants ng 5 elemental sages, nagtanong ang servant kung talaga bang narito sa lugar na ito yung langaw. Hahahatugon ng fire servant siya raw ay natatakot na iniisip ng langaw na iyon na siya ay makakatakas na, kaya naging pabaya ito at aksidenteng na-reveal ang kanyang breath. Sinabi ng isa na nagawa nun ng matagumpay ang ilang sunod-sunod na bagay kaya sa tingin niya ang taong iyon ay hindi careless. Malamang iyon ay nagkaroon ng matinding injury mula sa naging laban nito sa Flame Lord at hindi na nito kinaya pa. Well in any case saad ni Xiao Jin wag silang patanga-tanga, kapag nakita nila ang taong iyon ay patayin na agad nila gamit ang kanilang buong lakas kahit na iyon pa ay magdulot ng pagkawasak ng bituing ito. Hasabat ng fire servant kay Xiao Jin hindi nito teritoryo ang lugar na ito kaya wala itong pake tama raw ba? Gayunpaman para sa kapakanan ng mga immortal sages hindi niya na ito sasalungatin pa sa pagkakataong ito. Nagcast ng isang wood art ang wood servant nagsabing hayaan siya ng mga itong mag-search, stop it stupid sigaw ng fire servant ano gusto raw ba nitong masunog sa earth fire hanggang sa maging uling, nagcast ng fire art umano'y ang lugar na ito ay kanyang teritoryo just wait and see, sabay release sa technique. Ipinikit ang kanyang mga mata upang mag-search, umano'y nahanap niya na ang berdeng langaw. Agad na tumalon sinigawan ng iba na sumunod sa kanya, at ganoon na nga ang ginawa ng iba pa. Xiao Jin sambit ng wood servant wag niya lang daw itong pulbosin ayos lang daw ba yun, malamang ito ay walang sapat na oras na magamit ang lahat ng mga spiritual herbs na nakuha nito mula sa Sanyu Mountain maaari pa nila iyong makuha pabalik. Well tugon ni Xiao Jin kung ganun susubukan niya ang kanyang best sabay cast ng isang gold art patungo sa hinihinala nilang kinatatayuan ni Chen Fan mararamdaman ang matinding impact ng pagtama nag-alala ang wood servant patungkol sa mga spiritual herbs.
Nagtanong ang isa kung yun na ba yun natapos na, hindi pa tugon ni Xiao Jin sabay pakawala ng isa pang parehong teknik mas lalong nag-alala ang wood servant patungkol sa mga spiritual herbs. Ni-retrieve ni Xiao Jin ang kanyang teknik ano sambit ng iba ano iyon daw ba ay hindi tinamaan ano iyon daw ba ay nakatakas, iyon daw ay imposible nang biglang lumitaw si Chen Fan sa likod ni Xiao Jin naghahandang iswing ang putol na espada tinagpas ang leeg, na siyang nagpagulantang sa dalawa. Nagcast ng wood art ang wood servant, ngunit naudlot nang biglang nagpakawala ng isa pang sword slash si Chen Fan patungo sa kanya. Nagcast ng sand art ang sand servant ngunit bigla niyang itinigil nagdalawang isip, ngunit nagbago rin ang isip at agad na itinuloy gayunpaman nagtaka siya nang makitang napakadali lang itong binasag ni Chen Fan sa pamamagitan ng ilang slash. Let me help you sambit ng fire servant sabay cast ng fire art, nagpakawala ng fire tornado. Lumapit ang iba kay Xiao Jin mapapansing nasa kamay ng isa ang ulo nito. Sinabi ni Xiao Jin na ayos lang siya ito raw ay nakakahiya sabay kabit sa kanyang ulo pabalik sa kanyang katawan. Lumingon kay Chen Fan at nagsabing hindi nito alam ang nature ng kanilang mga katawan marahil ang blade ito ay matalas, ngunit ito pa rin ay useless. Gayunpaman nagulantang siya nang mapagtantong hindi pa pala tuluyang nakakabit ang ulo niya at ito'y muling humiwalay. Sinabi ni Xiao Jin na sila ay ipinanganak na mayroong origin ng 5 elements ang kanilang mga katawan ay hindi ordinaryo, kahit na ang katawan nila'y mapulbos pa kayang-kaya nilang makarecover kaya paanong, Xiao Jin sambit ng isa baguhin daw nito ang kanyang anyo kaya ganoon na nga ang ginawa ni Xiao Jin naging espada. Ngunit mapapansing siya ay naging espadang mayroong putol na hawakan. What the hell sambit ng wood servant sabay release ng mga vines sinubukang kabit ang hawakan, may napagtanto si Xiao Jin ano hindi raw ba kaya na, bilis sambit niya sa dalawa sabihin daw ng mga ito dun sa dalawa na panatilihing buhay ang taong iyon, kaya agad na lumipad ang isa patungo sa dalawa na kasalukuyang nakikipaglaban kay Chen Fan. Sinabi ng isa na umano'y sinabi ni Xiao Jin na ang taong ito ay useful kaya wag nila itong ihawin. Anong wag ihawin pasigaw na tugon ng fire servant bakit nakakita na raw ba ito ng taong kayang i-withstand ang ganito kalakas na apoy, idinagdag ng isa na ang 5 elements na nasa kanilang mga katawan ay ang pinakapuro sa lahat at ang pinaka-advance na kapangyarihan sa buong universo. Ang origin na mayroon sila ay ang siyang nagro-rule sa lahat ng mga elemental clans kahit nga raw yung mga cultivators na lumagpas na sa void returning level ay maaari lang na tumagal sa loob ng ilang sandali at kahit na ang mga nasa god formation level ay nasa 10 breaths lang ang itatagal. Samantalang ang langaw na ito ay isa lamang Yuanying level ituturing niya raw ito na gifted kung ito ay tumagal ng at least 3 breath ngunit papaanong nangyaring hanggang ngayon ito pa rin ay nagpe-persist. Anong uri daw ba ng resistance art ang ginagamit nito mapapansing sa kasalukuyan ay nilalamon ng ipu-ipong apoy at buhangin si Chen Fan. Ano sambit ng fire servant ito raw ba ay nasa huling hininga niya na, hindi tugon ng sand servant umano'y ang kanyang buhangin ay mayroong ninunurture na kung anong bagay. May hindi tama rito sambit ng fire servant umatras na raw muna sila, nagkaroon ng pagsabog. Paghawi ng shot ay mapapansing naging mas malakas pa ang kapangyarihan ng putol na espada sinabi ni Chen Fan na matagal na siyang naghahanap ng opportunity na makumpuni ang bagay na ito, kung kaya gusto niya rong pasalamatan ang mga ito. Immortal weapon sigaw ni Xiao Jin immortal power mukhang ang taong ito raw ay mayroong immortal power, ito ay isang great opportunity para sa kanilang 5 elements immortal sect. Idinagdag sa kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng voice transmission na kapag nakuha nila ang taong ito sa loob lang ng 100 taon, ang kanilang 5 elements immortal sect ay ang siya nang tatayo sa tuktok ng 9 great immortal sects. Iyon ay nangangahulugan na hindi nila ito maaaring patayin kailangan nila itong hulihin ng buhay, or at least kailangan nilang panatilihing intact ang divine soul nito upang mapiga nila ang mga sekreto nito at ilang sandali lang, nagkaroon ng fusion ang 5 lumitaw ang isang 5 elemental being umano'y gagawin nila ang kanilang best upang mahuli ang taong ito. Sinabi ng nilalang kay Chen Fan na ito ay mayroong immortal weapon at immortal energy kaya kung ito ay magiging mabait at sabihin sa kanila kung saan ito nanggaling, ito ay maaaring ituring bilang guest ng kanilang immortal sect ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung bakit niya naman ba kailangang ipaliwanag pa sa kanila ang kanyang actions.
Sabihin mo tugon ng nilalang umano'y sabihin nito sa kanila ang source ng kanyang kapangyarihan at mag-submit sa kanilang immortal sect. Ipinapangako nilang ito ay gagawin nilang spiritual leader at tatratuhan ng maayos. Ngunit kung hindi naman matitikman nito ang lasa ng life and death kapag kasinunog nila ang divine soul nito, ayaw naman siguro nitong maranasan ang bagay na iyon, hindi raw ba? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na may nakita na siyang mga 5-element spiritual body, ngunit ang mga iyon ay hindi babae o lalaki, ang mga iyon ay walang kasarian. Gayunpaman ito ay isang magandang babae na mayroong emphasized na mga features. Ano ito raw ba ay ang personal fetish ng mga lumikha sa kanya, punong-puno ng mga maruruming kataga-sigaw ng nilalang sabay cast ng elemental art at nagpakawala, umano'y deserve nito ang kamatayan. Sa kasamaang palad ito ay napakadali lang na binasag ni Chen Fan, nagsabing tuturuan niya ito kung papaano gamitin ang kapangyarihan ng apoy at ginto sabay pakawala. Ngunit sinalubong ito ng nilalang ng isa pang elemental art, nagkaroon ng pagsabog. Pagtila ng usok ay makikitang nasa harap na ng nilalang si Chen Fan, nagsabing kailangan nitong immobilize ang kapangyarihan nito upang masuppress ang kanyang immortal energy. Kapag hindi nito nagawa ang bagay na iyon, ang pagkatalo nito ay magiging tiyak na. Hasambit ng nilalang talagang ang chi raw nito ay napakamakapangyarihan. Gayunpaman, ang 5 elements immortal body ay hindi nagpapasa ilalim sa awa ng iba, lalong-lalo na sa isang hamak lang na Yuan Ying cultivator na tulad nito. Ipinirform ang 5 elements gift, nagsummon ng isang spiritual weapon, umatake na agad namang sinalubong ni Chen Fan. Canaries balik sa nest, sambit ng nilalang, hasabat ni Chen Fan humihiram ng lakas upang talunin ang lakas, pues hindi niya raw ito hahayaang mahuli. Ang binabalak nitong hulihin ito ay hinding-hindi makakahiram, sabay activate sa kapangyarihan ng kanyang unification at elemental power, pinakawalan sa pamamagitan ng isang slash na siyang pumutol sa spiritual weapon ng nilalang tago sa kanyang braso. Damit sambit nito sa kanyang isip, ang immortal light na ito ay napakahirap na i-digest, ang tanging magagawa niya lang ay ang i-suppress ito. Kung itatrap niya muna ito hanggang sa makalabas na ang mga immortal sages mula sa kanilang seclusive cultivation, ang mga iyon na mismo ang magdidil dito, nag-chant ng isang trap spell, nagsimulang mag-incantate. Sa pasimulay ang universo'y hinati, ang yin at yang ay ihiniwalay. Ang cycle ng kapanganak at kamatayan ay walang tigil, ito'y dumadaloy ng walang katapusan, ang paraan ng lupa't kalangit ay walang hanggan. Iminulat ang kanyang mga mata at tumingin kay Chen Fan, nagsimulang magpakawala. Hasambit ng ating bida, so binabalak siya nitong i-suppress gamit ang kapangyarihan ng Starfield, sumugod sabay pakawala ng isang sword slash. Idinagdag na sa parehong pagkakataon ay ginamit nito ang buong Starfield upang i-dominate ang kanyang immortal energy. Gayunpaman iyon ay hindi nito magagawa, ganoon kalaki ang agwat sa pagitan nila. Ang gap, ang buko na pasekreto nitong sinupress ay naroon, nahanap niya na ito. Well, ipagpalagay na lang daw nilang magagawa nitong makulong ang kanyang katawan, gayunpaman magagawa ba nitong ma-seize ang kanyang sword spirit sabay pakawala sa isang dako, na siyang ikinagulantang ng nilalang muling lumitaw. Napatanong kung papaano ito naging posible. Ang divine will nito ay mayroong kakayahang sakupin ang buong Starfield ng kanilang immortal sect, agad na pinrotektahan ang kanyang sarili mula sa paparating na atake at lumipad pabalik kay Chen Fan. Nagsabing ang katawan ito ay nagtataglay ng extraordinaryong immortal technique. Ito ay ang siyang susi na magdi-decide kung ang mga immortal sages ba ng 5 elements immortal sect ang magdo-dominate sa buong 9 immortal sect sa hinaharap. Kaya kahit na ibalik niya pa ang katawan nito ng walang buhay sa sekta, kailangan niya itong mahuli. Gamit ang mark na ito, kahit na ito pa ay mamatay, ito ay hindi makakatakas mula sa kontrol ng mga immortal sages. Gayunpaman sinabi lang ni Chen Fan na ito lang din ang siyang mahuhuli sa kanyang sariling lambat. Agad na ibinalik ang atake sabay suppress, isinilid sa furnace ang nilalang. Ano, sigaw nito mula sa loob, papaano sila nito nagawang ma-absorb? Napaka-imposibleng mayroon itong ganitong kapangyarihan. Sila ay ang mga spirit ng 5 elements, ang kapangyarihan ng Supreme Essence. Mukhang yung 5 na ang nagsasalita ngayon, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na siya ang in charge kung kakainin niya man sila o hindi. Nagulantang ang mga elemental servants sa kanilang narinig umano'y kapag kinunsam sila nito, madadala nito ang kanilang breaths, ito ay hahanapin ng mga immortal sages.
Gayunpaman sinabi lang ni Chen Fan na kailangan niya pang maghanap ng mga opportunities bago siya tuluyang magpaabot ng pagbati sa mga bullshit na mga immortal sages na iyon pagkatapos niyang magkaroon ng breakthrough, ngunit hindi niya ini-expect na kusang lalapit ang mga ito sa kanya. Ilang sandali pa ay tuluyan niya ng kinondense ang 5, sa wakas ay nagkaroon na ng katahimikan. Ngunit ngayon sambit ni Chen Fan sino na ang sinasabi ng mga itong opportunity. Una gusto niya rong malaman kung ano ang pakiramdam na masunog ang iyong kaluluwa. Makalipas ang kalahating araw ay tumungo ang ilang mga immortal cultivators sa lokasyon ng nangyaring laban. Sinabi ng isa na ito ang lugar kung saan nawala ang breath ng mga elemental servants. Ito raw ay isang napakalaking bagay, kailangan nila itong ipaalam sa itaas. Sinabi ng isa na ngunit ang 5 elements immortal sages ay malapit nang matapos sa kanilang seclusion, hindi nila maaaring isturbuhin ang mga iyon. Sinabi ng isa na ngunit ang mga immortal emperor at mga Xianzi ay wala rito nang biglang napansin nila ang isang presensya, nagsabing hindi na nila kailangang abalahin pa ang mga immortal sages, ipaubaya na nila sa kanya ang patungkol sa bagay na ito, mapag-aalamang ang pangalan ng nilalang na ito ay Mulan Honor. Idinagdag ni Mulan na ang taong iyon ay kailangang mahuli ng buhay, ni ang taong iyon ay nang ahas na lemunin ang 5 elemental servants, ngunit sa parehong pagkakataon ay hindi nun magagawang mabura ang unique aura na dulot ng ginawa niyang iyon at lumipad na upang hanapin si Chen Fan. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang starship, Big Brother yang bungad ng isang individual, patawad daw at siya ay na-late. Young brother yung tugon ni Yang Zuan umano'y hanggat ito lang ay pumunta rito upang i-meet siya ay maghihintay kahit na malate pa ito ng husto.